yung ginagawa natin is tama para sa bayan. No, tama to sa bayan kasi talaga may nangyaring korupsyon. Correct. Diba siya, may nakuha siyang documents, ako nakausap ko sa saldi ko, si Gotesa nakausap ko, yung mga sundalo nakausap ko. So, alam ko, may problema na ayaw sagutin. Alam ko na ayaw imbestigahan at hanggang ngayon walang kinakasuhan. At kailangan natin ituloy yan. Kasi Meron kayo, Nina Juan. kami ang kinasuhan. kami Kaya yung nga mga galit sa corruption. Kami ang kinasuhan. Ako, kasama. Tayo ito, may case natin to ng inciting to sedition. So, sabi ko sa kanya, klaro sa atin to di ba? Na politically, morally, Motivated. okay, tama tayo So, bakit tayo matatakot? Bakit tayo magkakaroon ng dalawang isip? Of course, may babatong mga kaso, gigipitin tayo, but I would think part of, hindi ko sasabihin na part of the game kasi mali yun sa akin In a democracy, dapat pabayaan kayo, magsalita ka. Nakita niyo yung nangyari sa Canada? Ay, diba? oo. Sinisigawan sila, minumura si BBM, no? Paglabas ng Jollibee. Shame on you, Shame on you. That Si Yusek says a Kaso, lot. sinisigawan. Pero nakita niyo yung mga police, pinapabayaan nila Pinapabayaan. kasi they respect yung freedom of expression, Speech. diba? Ng mga Yes. tao. So, dito na dapat hindi din mang ganun Dahil precisely, ang sinasabi lang naman natin, may nagnakaw. At kailangan natin panagutin. Yun naman ang panawagan ng lahat Oh. Yes. Pangalawa, Attorney Ferdy, di ba, yung pera, 1.5 trillion, wala man na isole. Magkano lang ba yung pinag-usapan nilang na isole? Mas mauna pa kayong ikukulong Kaya kaysa sa nga. mga nagnakaw, ano? Oh, biro mo Secretary Bonoan, Correct. absuelto sa kaso. Grabe. Siya yung head ng agency ng DPWH na siyang naging simula o ugat ng flood control scandal. So siya absuelto, ako may kaso. Grabe. Pero tingin ko mas nakakatulog ako. Because in my conscience, in iba my heart, yun. in my mind, alam kong tama yung pinaglalaban at alam kong tama yung ginagawa natin. Correct. Grabe. Alam nyo, sumulat ako formally sa DOJ, Okay. Tinanong ko, yung sa sinasabi yung restitution ng mga state witnesses, magkanong naibalik? I invoke the Freedom of Information Executive Order. Yes. Sumagot sa akin, 795 million pa lang. Out of all the state witnesses, sinabi. Actual cash. Actual cash. Okay. Oo. So, yun ang, hindi, wala sila sinabing cash. Sabi nila, yun ang isosoling value ng mga... Or ninakaw. maybe commitment. Baka. Hindi. Yung actual daw na narimit nila sa National Treasury, 795 million lang. 1.5 trillion. Trillion, ang layo. Ang layo. Ito, wala pa 1 billion. Bigyan ko kayo ng example, Tony Ferdy, yung pumasok na flood control budget from 2022 to 2025 kay Henry Alcantara was about 30 billion. Grabe. 30 billion. Okay. So, i-assume na lang natin 10%. But hindi yung 10% kasi nga ghost project Oo. Diba? At sari- 100 yun. Oo. Pero i-assume na lang natin 10%. That's already 3 billion pesos. Ang sinuli lang ni Alcantara is 180 million pesos. Grabe. Ako, state witness na siya. State witness Absuelto na. Absuelto na. Grabe. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Anyway, at nabanggit na rin natin yan, yung mga pagsubok na hinaharap ninyo. How do you want to be remembered? Bata pa naman kayo, Wala akong i-insinuate dito, Pero, yung mga susunod na generation, kahit nandiyan pa naman kayo. Oo. Kasi may mga katulad naman ni Alpusi na buhay pa, mukhang alamat na. Uy, attorney. Anyway, Grabe. how would you like to be remembered? How would you like future generations to remember you. remember na pag sinabing Mike Defensor. anong gusto niyo unang pumasok? Alam mo, sa- Tony Ferdy, kanina sabi ni Ina, pa-selfie naman bago ka makulong. Ikaw naman, paano ko maalala? Parang buhay pa ako, pinapatay mo na ako. Pero, tama ka. Tama yung question mo, Tony Ferdy Oo. Kasi lahat ng nangyari ngayon, it's not about now. Hindi yun ibig sabihin sa ngayon. Tinitingnan mo yung judgment of history. And more importantly, yung judgment ng mga apo mo. Judgment ng anak mo. Ano ba tong ginawa mo nung panahon natin? Nung panahon na may ganitong korupsyon, may ganitong anomalya. Nasaan ka ba? And that is what I want to be remembered by. Na alam ng mga anak ko, alam ng mga apo ko, alam ng mga anak na magiging apo ko, na lumabang ka ng mga panahon ngayon. No, alam mo, iniisip ko rin minsan and it's not to compare myself to Ninoy Aquino, hindi ko naman sinasabi yun. Pero iniisip ko, paano kaya nung panahon niya, di ba? Dahil si President Marcos, very popular. Yes. Supported ng church, supported ng media.
Parang ang hirap ng sitwasyon niya. Oo, yes. Eh ngayon nga, unpopular na tong presidente. Di ba? Negative 13 na. At the 15. time, at the start of the term of President Marcos, popular. Oh, yes. But Very. Ninoy Aquino knew na mali yung martial law. That it was an attack on democracy. Lumaban siya. But eventually, later on in history, hindi nga siya naging presidente. Pero naging bayani ng ating bansa. Ayun. Yung kanyang asawa, itinanghal na para bang naging ina ng demokrasya. And then later on, the son became president. Kaya No? kamote yung anak eh. si Noynoy Aquino. Pero kung buhay yun, kung buhay si Noynoy Aquino, kung buhay si Joker Arroyo, una yung magwawala sa nangyaring nakawan sa ngayon. Talaga. Definitely, kung nandun yung To dalawang be yan. fair, to Noynoy. Oo. And then si Joker nga, alam nyo naman, nung panahon na nasa Congress, kami parating magkasama eh. I would think, no, kung si Joker ngayon, siguro nga nagalit sa akin yun kung yung nalaman niya nag-BBM ako dala sa elections. Baka nagtampo siya eh. Hindi naman niya totally siguro magagalit sa akin. But, with what is happening now and the corruption we're seeing, sigurado ko, magwawala si Joker Arroyo, magwawala si Noynoy Aquino. Ano kaya reaction ni Noynoy Aquino, no? Na nakikita niya yung mga kakampings ngayon na talagang pinagtatanggol pa itong administrasyon na to, no? Alam mo, nakita kami ni Noy eh. Kasi before the election ng presidential elections, nag-uusap naman kami. Talaga. Oo, kasi very close kami. Nung nasa Congress kami, very close kami ni Noy. And may mga nangyari noon. Ganito rin, no? Kasi that time, nag-file kami ng impeachment noon kay Pangulong Estrada. Yes. And si Noy was very, tumutulong sa akin. Mas senior ako sa kanya. First term siya. Eventually, parati kami nagkikita. Kami nila Cheese, Escudero. Kakaibigan kami niya, no? Naging senador siya. Then eventually, naging presidente. So during the last part of his presidency, nagkakwentuhan din kami. Kita kami, tapos hindi ko alam na yun na yung huli naming pagkikita. May tinanong pa nga siya sa akin eh. Sabi niya, Mike, sino yung atong sekretarya mo daw or sa staff mo, babae, maganda? Isip ko sino kaya yun. Baka nagsabi lang na staff ako ni Mike or siguro may isang negosyo na malayo naman talaga ako but sabi na kasamahan ko si Mike. Pero nung nagkakaroon na siya ng dialysis, nabanggit sa akin na ayaw na niya. Kasi sabi niya, yung dialysis daw, itulong na lang sa mahirap. And nalungkot din ako sana na dalaw ko siya or nakausap ko siya before he died. Ayan. So, huwag po kayong aalis dahil marami pa po tayong kwentuhan. Aabangan kasama ang ating panauhin ngayon na walang iba kundi ang idol nating lahat, Kong Mike Defensor. Manatiling nakatutok, Small Talk will be right back after the break. Small talk, big conversation, start here. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kami ay SMNI. Ang aming uniforme ay hindi lamang tela. Ito'y sagisag ng aming paninindigan. Ipinagmamalaki natin ang ating bansa at ang ating pagiging Pilipino. Pinagsama ng nagkakaisang layunin, ating isinusulong ang revolusyon sa media. Ang templong tahanan ng Diyos at ang sinag, ang instrumento ng katotohanan, at liwanag na nagmumula sa iisang may likha. Pula, ang pag-ibig na nananalaytay sa ating mga ugat. Ang dugo ng bawat bayaning Pilipino na nagbuwis buhay para sa ilang bayan. Itim, ang kapangyarihan ng bansa at soberanya na tanging sa mamamayan lamang. Ang bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang kalayaan at katarungan. Puti, ang kapayapaan at pag-asa. Taglay ang katapatan sa lupang sinilangan. Kami, ang SMNI. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagpanig sa katotohanan.
Small talk, big conversation, start here. Ayan, welcome back to Small Talk. And of course, kasama pa rin natin ang nag-iisang Kong Mike Defensor. Ayan. of course. Grabe, no? Napaka-init ng usapan natin. Napaka-interesting dito. Oo. Ang dami nating natutunan. Ngayon naman, magtungo naman tayo sa kanyang love life at kanyang personal life. Alam naman po, lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang wife ni Kong Mike Defensor ay napakaganda, no? Ako, thank you. Hello po, Miss Julie. Shoutout Hindi po sa na inyo. maganda. Ang sarap pa magluto. Ang sarap pa grabe. magluto. As in, Hindi over. totoo yun. Ito pa siya, binola ka lang nun. Pag sinasabi niya, pinagluto ko to. O, hindi totoo yun. Hindi ba totoo yun? Grabe ko naman. Pinabili na yun, ininit na lang. Ay. So, pero feeling ko naman, sa tagal po ng relasyon ninyo, napagluto naman po kayo ni Miss Julie. Isang beses. Ano po yun? Isang Ano beses. po yun? Actually, tingin ko, ako din nagkamali. Siguro na-trauma siya. Kasi bata pa siya noon. Sabi niya, uwi ka dito, pagluluto kita. Tapos, fried chicken. Pero fried lang naman. Pag cut ko, sabi ko, May dugo-dugo oo. pa. Sabi ko, ang sarap naman ito, dinuguan. So parang umiyak siya noon, umiyak siya. From there, na-trauma na. Pero I was just joking. Pero, hindi, okay. Ganito, siguro, ang ginagawa niya, minimake sure niya, Tatawa ko, minaalala rin ako eh. minimake sure niya na maayos yung pagkain. Yan, Yun naman alalay. pala. Oo. Pero yun yung pinaka talagang naaalala niyong luto niya sa inyo, ano? Yun Fried lang talaga. chicken, dinuguan. Yun lang talaga. Dinugo ang manok. Anyway, nandito rin tayo sa mga little-known facts. Compound yung question ko eh. Okay. Number one, ano ang isang bagay na hindi alam ng publiko tungkol Tungkol kay sa'yo. Mike Defensor? And second, anong sa palagay nyo ang isang bagay na biggest misconception about Mike you. Defensor ng publiko? Okay, siguro ang hindi alam, kasi eto, alam ng ni Julie, alam ng wife ko, hindi na ngayon pero no may time na talagang meron akong, siguro dahil bata pa ako that time sa politika pumasok, pagka talagang medyo na-burden na ako, yung burnout, talagang napagod na ako, hirap na hirap muna ako, magbi-video games lang ako. Talaga? Video Mahilig games kayo lang. mag- At that time, video games. Pero ngayon, hindi na masyado. Or actually, hindi na talaga. Greatest misconception sa tingin mo? Misconception, alam mo, napapansin ko, pagkakausap ko yung mga tao, sinasabi nila, parang, uy, masaya ka palang kasama, parang palatawa ka pala, yung ganyan. Kasi kala namin sa TV, suplado ka. Hindi So, naman. ganun. Tapos, yung pangalawa siguro, sinasabi, ay, akala namin matangkad ka sa TV. I get that a lot. Ang laging pag nakikita ko for the first time, ang late nyo pala, attorney. Oo. Kaya nga small talk. Oo, small talk. So yun. Yung tingin ko yung bagay niyo na nag-video. Naabutan pa ako sa palas ng mga reporters. That time Talaga? cabinet na ako. Nauso yun yung, ano tawag dyan, yung may console na maliit. Yung PSP? Hindi PSP, yung bago pa Yung PSP game, game and go ba yun? Parang, bagsa ganun parang yung maliit lang, parang PSP ngayon. So nakita pa ako ng isang reporter, sabi, sir, nagaganyan ka pala. Sabi ko, pag nakaka-stress, di ba, ano ko muna, lalaro ka 30 minutes para lang matanggal yung stress mo. Kung hindi po kayo public servant ngayon, ano kaya ang trabaho ng isang Mike Defensor? I would think, actually hindi mo lang public servant ngayon Diba? Private sector talaga, kasi at some point, kasi bata nga ako nagsimula, at a certain time, nung nasa kabinete, nawala na ako sa kabinete, si President GMA was asking me, balik ka sa gobyerno. Sabi ko, ma'am, gusto ko muna mag-focus sa negosyo, gusto ko mag-focus sa mga anak ko. Kasi ang hirap din and this goes for yung mga nasa Congress or sa public service, ang hirap talaga nung nasa government ka and nagbi-build ka ng pamilya mo. Especially that time. Ngayon, medyo maganda na yung salaries, nagkaroon ng increase. Kasi talagang medyo may konting sakripisyo. Yeah. Yun yung ginawa ko talaga, na mag-focus ako sa negosyo, maayos ko yung financially yung pamilya ko, na hindi mo kailangan
kumuha ng maleta Yeah. Oh. para masustain mo yung buhay at pag-aaral ng iyong mga anak. Anyway, eto ha. I don't know if I should ask this. Hindi naman masela. Siyempre, naging boss niyo yung kaibigan natin, si GMA. Oo. Oh. Can you tell the people something about GMA that is not generally known? Not generally known. Okay. Well, una, si GMA talaga, pag nagalit, kasi di ba ang perception parang nanggagalit siya, ganun. Actually, hindi siya nagagalit. All related sa trabaho. Kahit na, kunyari, nag-uusap kayo, tapos may tinanong ko sa kanya, hindi siya nagagalit eh. Talaga? So, kunyari, even if you're housing secretary, may tatanong ka sa housing, no, hindi siya nagagalit. Ang ayaw niya, pagka may trabaho na dapat tapusin. For example, sabi niya, ayusin niyo yung permitting ng mga tao. Kunyari, mag-loan ka. Dati kasi ang requirement para makapag-loan, if I'm not mistaken, mga 21 documents. Dami. Oh. Grabe. So, galit na galit si GMA doon. So, doon siya sumisigaw na talagang, fix this, we have to do this, blah, blah, blah. Pero hindi siya galit sa'yo. Mo yata yung Oo, tono. ganyan. Ikaw ata attorney eh. Tapos, napapansin ko, parang ngayon may mga video ko nakita nagva-viral, yung nakangiti siya, tapos biglang wala. Oo. Yung, di ba, minsan yung nakangiti siya, tapos biglang wala. Actually, noon pa siya ganun. Noon pa siya ganun. Nakaya niya na galit siya. Eto ako, baliktad naman ha. Galit siya, and then bigla siya nakangiti. So, si ma'am, may pagkaganon siya yung... Kaya niya, in-snap. Di ba, kunyari galit tayo, ang hirap natin immediately mag-recover. Oo. Si Jemmy Ako, ganun ako hindi. Oh, I guess siguro dahil nga yung galit naman niya was never personal. You know, hindi naman ganun. Kaya pwede siya nagagalit. Ngayon, hindi na. Ito trabaho. Tapos nakita siya, oh, kumusta na, Attorney Ferdy? Ganun na, ano, parang ganyan. Parang hindi ganyan yung tono. Hindi. Eh, pag kay Sir Mike. Pag kay Sir Mike, paano? Hi, Mike. What happened to this? Ito naman. Ano ba yan? Lagot ka. Lagot ka! Since na-mention nyo na rin po na ang tagal nyo nga pong nagtrabaho sa ating former President Gloria Macapagal-Arroyo, for sure, knowing her na full of wisdom, di ba? Ano po ang isang bagay na natutunan nyo sa kanya na hanggang ngayon, baon-baon nyo pa rin ngayon? Okay. Nung pagkaupo namin, ito kitang-kita ko to immediately for 2 weeks, nagsisimula kami ng 9 ng umaga. After dinner kami matatapos, dinidiscuss namin yung medium-term development plan. Oh. Medium-term development plan. So, kailangan mong i-present bawat department. Kunyari, I recall, DPWH. Ang function ng DPWH is number 1, yung infra should either help the economy, help tourism, help peace and order, or meron siyang social-civic component. Meaning, kahit na 5 bahay lang yan na mahihirap, kung kailangan mong gawin ng farm-to-market roads, ilagay mo and justify mo. So, can you imagine, represent ka. So, kailangan tong kalyeng to, kailangan tong building to, dahil for national security reasons, for tourism reasons, kailangan alam mo. So, ako sa housing, as I mentioned, pag developer at that time, ang signatures na kailangan para ka makapag-develop, 80 signatures. 8-0. Grabe. 80. Wow. I'll give you an OMG. example, Tony Ferdy. I'll give you an example. Kailangan sabihin mo na yung lupang gagawin mo ay hindi coconut plant farm. Hindi siya sugar farm. Wala siya tamang irrigation. So, doon pa lang sa tatlong yon, pupuntahan ko lahat ng agency. Grabe. Isa-isa. Oh, so, that was one of the things. So, talagang trabaho. And pangalawa, si GMA nagagalit siya, huwag ka magbarunong. Kung di mo alam, tanong mo. Di ba? Or sabihin mo sa kanya, ma'am, I'll check on that. Huwag ka magbarunong. So, yun yung ganong paghahanda. Parang natamaan yata ako ng ganong style. So, yun yung isang sa kanya, yung preparation sa kanya. Yung sense of duty niya, Yes. nare-recall ko nun, sabi ng mga PSG at that time, hirap na sila kay President Fidel Ramos pala. Fidel Ramos. Kasi ang sipag. No?
mas nahirapan pa sila kay GMA. Oo. Hindi, grabe, even up to now naman. Even up to now. Nakikita ko Sobrang eh. hard work. Talagang dire-diretso. Anyway, going from one president to another. Yes. Dito naman sa incumbent natin. If you could have 5 minutes with him, one-on-one, anong sasabihin mo sa kanya? Ako, syempre, ang unang kong sasabihin, Mr. President, ano ba yung direksyon mo gusto mangyari? Because if you want to perpetuate yourself in power, Yeah. or i-perpetuate mo yung kagrupo mo in power, that will not happen. Without elections, that will not happen. Para matahimik na yung ating bansa, kung sino man yung mastermind, kung hindi ikaw, no? At sinasabi mo kunyaring hindi ikaw, ipakulong mo na. Tatahimik ang bansa. Yes. Pangalawa, si President Duterte, alam kong ICC siya, but you have to help in some ways na makabalik siya ng Pilipinas. Oh. Yan, tatahimik ang bansa. Kasi ang hirap nung yung dating Pangulo, inilagay mo doon, ang daming galit, ang daming nasasaktan. Ang hirap na yung anak niya, in-impeach mo. Oo So nga natutuloy yung laban. Tuloy-tuloy ang bakbakan. Ang hirap na yung corruption issue na ikaw din ang nagsimula na nagsabi, Yes. wala kang pinapakulong. So ito yung sitwasyon ng bansa natin. How can we move on? How can we work together if you have all these things na para bang nakabalot doon sa bansa? Na, if you recall, di ba, si President Duterte sabi niya, ikulong na natin si President Ferdinand Marcos Sr. Ilibing Yes. si President Ferdinand Marcos Sr. Para makamove on na. Diba? Move on na. Tapos na tayo. Dati siyang presidente, whatever judgment you have of him, Tama. ilibing na natin siya. So yun tapos na, move on tayo. Correct. So again, ito yung mga balakid na nangyari sa ating bansa. So hindi ko maintindihan paano matatahimik or how do they expect to keep everything calm, quiet, peaceful in the next 2 years kung ganitong patuloy na may mga problema. Di ba? I mean, kunyari, ikaw, yung father mo, hindi lang ikinulong. Okay lang kung dito kinulong Dahil GMA kinulong dito. ERAP kinulong dito. Pero inilabas mo sa isang bansa, sa ibang bansa, subject sa batas ng ibang bansa, yan ay hindi lang question ng tao. Yeah. Question niya ng soberenya ng Correct. ating bansa. Tama. O, di ba? Tapos ikaw ngayon, ini-impeach kita. Eh di syempre, supporters mo nagwawala, nagagalit. Tapos sinabi, may trilyon na korupsyon. Alam nila, nakikita nila. Alam mo, tinanong sa akin ano bang epekto nito sa ating lahat? O, ano bang epekto nito? Sa lahat po ng nasa hospital na ang nangyayari sa inyo, ayaw kayong bigyan ng guarantee letter. Mamamatay yung inyong kapamilya. Yan po ay dahil sa pondo ng PhilHealth. Yan, problema yan. Correct. Yung mga gumigising ng alas 4 ng umaga para pumasok ng alas 8 ng umaga dahil kailangan nila magtrabaho, yan dahil dun sa pondo sa subway. Kung tapos yan, walang traffic. Kung tapos yan, nga. makakapunta sa trabaho yung mga tao. Correct. Yung sinasabi po ngayon, mataas ang presyo ng bilihin. Kung inilagay mo yung irigasyon na tama at hindi ghost project, may sapat na irigasyon ng mga tao. Yan, epekto ng korupsyon. Ngayon, El Nino, mawawalan ng tubig ang magsasaka. Mawawalan ng tubig sa atin, yung mga umiinom sa bahay. Kung yung pondong yan ginamit para gawin yung dam, and we're talking of trillions of pesos, hindi aabot ng trilyon ang isang dam. Baka hindi pa umabot ng 50 billion pesos yun Oh, yan ay dahil sa korupsyon. Kaya- So lahat ng mga bagay na to dugtong-dugtong. At kung yung ina mo, ama mo, kamag-anakan mo, pinsan mo, ay nagiging OFW. Dahil kailangan na magtrabaho, dahil masama ekonomiya dito, yan ay dahil sa korupsyon. Yan po ang hindi naiintindihan ng nakararami, Lalo na yung mga taong nagsasabi na perwisyo daw yung mga nagrarally. Hindi nila alam yung galit ng tao di ba, Sir Mike? Alam mo, Ano po Ina, masasabi niyo hindi dito? ako naniniwala doon sa sinasabi nila may dumalabas na perwisyo. Tandaan nyo ang presidente sa Mindanao is negative 40. Ooh, In Visayas, it's negative 27. damn. In Metro Manila, it's negative 31. Can you imagine, Metro Manila, Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Grabe. So yung mga nagsasabi, kung minsan pagpansinin mo, pagka may nag-react sa page ninyo o may nag-comment sa inyo, buksan ninyo, troll. Oo. Buksan ninyo, Nakalock troll. profile. So, pinipilit nila na ayusin yung pag-iisip natin, yung pananaw natin, pero in the end, pag tinanong mo yung actual na tao, pag nakipag-usap ako, kunyari, may kausap lang ako 3 weeks ago.
ano lang, nagtatrabaho lang. Sabi ko, anong tingin mo dito sa impeachment? Eh sir, yung flood control nga, ayaw nilang ano yun, ito importante, trilyon-trilyon eh. Correct. Ganyan ang sinasabi. May isang gwardiya, kinausap ako. Sir, hindi na naniniwala kami sa mainstream media kasi binabaluktot nila yung mga nangyayari. So people are aware. Ang Pilipino aware kung ano nangyayari. And pasalamat na rin sa social media dahil may mga nagsasalita. No, Correct. nakikita natin yung katotohanan, nakikita natin yung opinion ng bawat isa. Kaya ako, hindi ako basta naniniwala pag sinabing ito yung reaksyon, ito yung sinabi. Kasi in the end, yung totoong mga survey at pag yan ay lumabas, makikita mo kung ano talagang Speaks a sentimento ng lot. taong bayan. Yes. So, Kong, having said that, do you see the Philippines in the foreseeable future becoming a failed state? Yes. Yes. I think, di ba ang definition ng failed state pag yung institutions ay talagang wala na, hindi na yes, gumagana. oo. Pero ako, I would have a deeper definition of it pagka yung mga tao nawawalan na ng pag-asa. Diba? Pag nawalan ng kumpiyansa sa gobyerno, it starts Yes. with the poorest of the poor, nawawalan na ng kumpiyansa, humihina na loob, wala na silang nakikitang kinabukasan. Sumusunod na yung mga negosyante, yan na, hindi na gumagalaw. Wala nang wala nang capex ang mga kahit yung mga Ayala, yung mga malalaking developers, ayaw na mag-capital expenditures. Yun na nga. Oo, puro conservation na lang ng resources. Correct. So, ito yung nangyari sa ngayon. Ayoko mangyari yung failed state na as you would define it, na talagang kagulo na tayo. Wala nang Oo. wala nang central authority. Wala nang central authority. Nakakatakot yun. Oo, wala nang hustisya, wala nang korte. Yung talagang To each his own. civil war na yung nangyari. Yun ang sanang huwag nating abutin. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Sir Mike, sa punto po ng buhay nyo ngayon, anong mas mahalaga sa inyo? Peace of mind or success? Okay. Sa akin kasi, medyo okay na yung pananaw ko na, o yung kalagayan ko na yung mga anak ko. Oh. Kasi graduate na sila. Ay, Diba? congratulations May mga, po. ano na, isa na lang natitira. May abogado na siya. Oo. Married to another lawyer, yes. So, eto nga, actually, Ina, for the longest time, and I think si Atty. Topacio witness to this dahil sila Atty. Topacio, nauna pa sa akin na nauna pa kayo nagsasalita. Ako, I started with Gutesa. Nagsimula lang ako magsalita nung lumabas Sergeant Gutesa. Kasi nga, nung nagkwento si Sergeant Gutesa sa akin, sabi niya, Sir, may isa pong beses, nag-deliver yung isang congressman, 50 maletas. Grabe Na ang laman ay 50 million. Sabi ko, ha? Ganon? O, sir. Tapos, dinala po namin nga from Valle Verde, dinala namin sa bahay ni Saldico sa Horizon. Wala sa Horizon, nag-deliver po kami sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, parang nagugulat talaga ako. At sabi niya, 3 times a week ang delivery. Sabi ko, ba't alam mo? Kasi may group chat sila. And then later on, Grabe, ano? Ganun lang casual, ano? nagsalita si Saldico. At yun na nga, nagsalita na siya. Corroborated, kung ano na sinabi niya. Sa loan evidence, corroborative evidence yun. Sabi ko, wow, talagang ibang klase na to. Pagkatapos lumabas pa yung 18 Marines. Diba? At kung maririnig mo yung kwento, kasi iba talaga attorney yung, di ba, personal knowledge eh. Ay, alam mo sir, grabe, pag binubot namin, o paano yun sila sakit sa aeroplano? Hindi sir, kaya ng aeroplano yan. Hanggang ganitong ilang bilang ng maleta. So, makikita mo talaga yung pagkaalam nila doon sa korupsyon. At nakita ko yung pagkakataon na hindi na pwede to. Alam mo, madalas nagsasabi yung mga kaibigan ko, Mike, ba't di ka nagsasalita? Alam mo sinasabi ko, Tony Ferdy, ba't ako magsasalita? Ang daming kasama ni Pangulong Duterte sa Kongreso nung panahon namin. Ang dami niyang kasama sa Senado. Ang dami rin niyang kasama sa kabinete. So ang thinking ko, sila yung first in line, sila yung unang panlaban, kumbaga. Nung napansin ko, tahimik yung mga tao, wala nang nagsasalita. Si Atty. Ferdin lang narinig kong maingay. At saka si Ina Sampang. Oo. Kaya nga sabi ko, teka lang, kailangan natin magsalita. Because if not, parang isipin ng mga nagnakaw, pwede pala to. Diba? Pag nagnakaw ako, katulad ni Henry Alcantara, iniisip niya, nagnakaw ako, assuming lang, 4 billion lang, o 4 billion, bayad lang pala ako ng 200 million, o 300 million, absuelto na ako. Diba? Absuelto na ako, tahimik na ako, may pera ako, billion-billion, pero yun, kawawa yung mga taong bayan, nalunod, nasira kabuhayan, walang nangyaring flood control, at yung perang dapat ginamit na makakatulong sa pangkalahatang ekonomiya, walang nangyari. Dahil naging ghost project pala. Grabe. Kung yung attitude na yan, hindi common yan. Kasi sabi nyo nga
ang daming ayaw magsalita. Sino bang, where do you get it from? Sino bang tao o mga tao na nag-influensya sa inyo na kapag may nakikita kang mali, it's not an option to keep quiet. You have to speak out. Nung bata ako noon, aktivista kami noon eh. So from sa UP, pagbalik ko noon, nag-aaral ako sa Pamantasan ng Pilipinas, ang unang nakasama ko noon, in fact, nagkasama ko doon sa mismong kampanya ni Lian Alejandro. At that time, siya yung student Si leader. Lian Alejandro, Oo. di ko po kilala. Pinatay yun eh. Pinatay. Pinatay. Sa Malabon noon, kinakampanya ko siya, tapos mabait siya sa akin, no? And then later on, yun nga, pinatay nga si Lian Alejandro. And then nung nasa Congress na ako, ang nakakasama ko noon, si Joker Arroyo. No? Malaking influensya sa akin yan. And then, of course, ngayon si Kadante, nakasama ko rin sa Congress. Pero alam nyo, syempre yung tatay ko rin eh. When he was younger, aktivista rin siya. Yes po. I think grade 4. Pinag-usapan younger na... than today. Yes. Pinag-usapan na namin yung grade 4 ako. US military bases at the time. Talaga? Grade Oo, 4 ah? Grade 4. Kasi kinikwento rin ng tatay ko yung implikasyon. Luksong tinik nun. Ako hindi pa ako ginagawa Hindi, nun. actually, pinapaliwanag lang niya sa akin. So, nung nasa UP ako, naging Center for National Studies, tapos naging council ako, tapos yun na. Galing. Marami kang mga kausap na doon sa mga aktivismo. So, hindi, I don't think it's more on ideology sa ngayon na ito yung paniniwala mong ideolohiya, ito yung mga kailangan gawin. Pero, yung practical na nangyari, may nakawan. Kailangan natin sagutin. Yes. Diba? At ito, Atty. Topacio, kung ano man ang mangyari sa madarating na panahon, assuming magkaroon ng palitan ng pagkapangulo no, sa 2028, kailangan natin i-address ng Kongreso at Senado. Itong nagiging problema ng parang pondo, bilihan ng pondo. I mean, how do you now fix, is it just the structure? Struktura lang ba? O talagang may mga kailangan tayong gawin na para i-correct yung ganitong mga problema? Alam mo, Yes. iniisip ko lang, Tony Verdi, South Korea natanggal ang presidente na impeach. Yes. Ang nakita lang doon, nilagaluhan yung asawa ng bag worth $2,500. It's a form of corruption na for them. Grabe, ano? Impeach na yon. Pitch agad, no? Eto, trillion, billion Oh ang my narinig God. natin. Diba? Diyos ko po. At patuloy pa rin yung nangyaring pagtatakip at walang kinakasuhan. Okay. Ay, Ina! Ayan. Now, ang paborito mo. Ang rapid ang fire rapid question. fire question. For At Sir ikaw na Mike bahala dyan. Defensor. It's all yours. Party to boy. Okay. Sir Mike, coffee or tea? Coffee. Morning person or night owl? Night owl. Lakas ng loob or talino? Oh. Lakas ng loob. Yun. Kasi papasok naman talino eh. Later on eh. Yes. Prinsipyo or popularidad? Prinsipyo. Congress or Malacanang? None of the above. Parehong ayoko. History or political science? Gusto ko history eh. History major pala ako for that matter. Wow! Wow, okay. Anong mas gusto niyo po? Magbigay ng speech or makinig? Siyempre, mas gusto ko sana makinig. Pero siyempre, napagpwersa ko magbigay ng speech eh. Pero mas maganda makinig. Good listener, wow. Pinakamahirap na salita, sorry or thank you? Sorry? Eto Isang- dyan yan, ah. Sorry seems to be the hardest word. Actually, Ano? mas magaling mag-thank you eh. Pero sorry, sabi may kasalanan ka eh. Isang librong paulit-ulit niyong binabasa. Paulit-ulit ko binabasa. Alam mo, palati kong binabasa yung kay Robert Greene. Yung Power, 48 Laws of 48 Power. Laws of Oo, ako Power. din. Oo. Isang Pilipinong leader na inahangaan ninyo ngayon. Sa ngayon, Sa ngayon. Marcoleta? Naks. Topacio? Uy! Kung hindi kayo naging politiko, ano kaya ang propesyon ninyo? Kaya magiging profesyon ko. Kailangan profesyon talaga o hindi naman. Pwede ba negosyante? Kasi pare, hindi ka Negosyante mo ka na maniniwala eh. pare eh. Uy! Oh, alam niyo na guys, gusto magpare ni Sir Mike. Mas mahirap, mamuno o sumunod? Mamuno. Oo. Local government or national government? Alam mo kung bakit local lang mas maganda ngayon? Kasi ang gulo ng national eh. Totoo. That I would agree. I mean, look, Baste Duterte, at least maganda yung kanyang liderato sa Davao, di ba? Correct. Outside of what's happening in national. Okay. Public office or private life?
Of course, mas masarap yung buhay ng private life. Pero yung public office kasi serbisyo eh. Serbisyo. And kailangan yung mga kabataan, lalo ikaw, Yes. isipin nyo talaga yung public life. Tama. Magsilbi. Text o tawag? Tawag. Tawagan kita later. Hindi kita Joke lang. Isang pagkain na hindi ninyo kayang tanggihan. Tanggihan. Pagkain na hindi matanggihan. Ano ba? Yung dinuguan ni Mrs. Hindi. Kawa, sige, ina. Lagot ka. Joke lang, Miss Julie. I love you. Hospitadyang? Oh, wow. Nagbubugbog Pinakahuling serye o pelikulang napanood ninyo? Alam mo yung The Chosen? Panood mo na ba yung attorney? Ang ganda. Oh, By panoorin Jesus mo na. Christ. The Chosen. Oh. Is Saka that on simple, Netflix? hindi siya seryoso. I mean, not in a sense na parang mabubore ka. Nasa Netflix po ba yan? Hindi, wala. Wala. Sayang. Ang kabataan ngayon ay blank. Ang kabataan ngayon ay nakalubog sa internet. Oh, hindi naman. Ni lahat. Ang Pilipinas ay blank. Ang Pilipinas ngayon ay nakakaawa. Oh, nakakaawa. Isang salita na gusto ninyong maalala kayo ng mga tao. Parang ano naman, siguro nagserbisyo. At well, unfortunately, that's all the time we have. Oo nga. Kung Sayang, Mike, siguro pagka may time, Yes. kaya pwede kayong magpaunlak ulit sa aming pangayaya. May time in the future o paglaya nyo. Yes. Anyway, kanina may naging kinilabutan ako nung sinasabi nyo parang nawawala na ng pag-asa ang mga kababayan natin. At Naluluha baka ka na maging ata, friends attorney. din tayo. Naluluha Oo. ka na. Pero to wrap up, Kong, can I request you to give your message sa ating mga kababayan para hindi naman sila mawalan Walan ng ng pag-asa. pag-asa sa ating bansa? Well, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Attorney Topacio. Hindi lamang dito sa programa, pero sa patuloy mo na kasi tinatawagan ko Yes. siya pagka may mga humingi akong gabay na legal. So thank you for that, Attorney Topacio. Of course, kay Ina, Always welcome. please continue to be there, to be active. No? Yes Bilang kabataan, kailangan ka na kumilos at hikayatin mo rin yung ibang kabataan na kumilos. Sa ating po mga kababayan, kailangan po nating patuloy na magsalita. Patuloy Yeah. na kumilos dahil hindi naman huto politika eh. Huwag po tayong mag-usap ng berde ka ba, pula ka ba, puti ka ba, dilaw ka ba. Wala akong ganon. Basta mag-focus lang tayo sa problema ng korupsyon. May dapat managot, may nangyari sa ating bansa na pagnanakaw, at kailangan po tayong sabay-sabay na kumilos para dito. Tama. At higit sa lahat, yung pondo may balik sa ating bansa. Kaya po sinabi kanina na yung kawalan ng pag-asa ng ating makabayan, kasi ito yung nararamdaman ng marami. Maraming. Pero sa gitna po ng dapat na masama loob natin, masakit yung ating loob, at masama yung ating nakikita, dapat magbigay ito lalo sa atin nung init, apoy, para kumilos tayo once and for all. Tama. Na ma-address tong problema. Kasi ganun ho naman talaga eh. Talagang kailangan na sagutin natin itong mga problemang to upang maisayos natin yung mga bansa. Kanina binanggit ko yung iba't ibang problema na nagiging resulta ng korupsyon, nagiging resulta ng isang bansa. And ito ho ang mga problemang makikita natin pag hindi tayo gumalaw. Tama. Hindi tayo kumilos. Ako, sa akin, attorney, itabi na natin yung, kasi nung nagkaroon ng rally ng White Ribbon, nagkaroon ng rally ang We Are One, ang mga kapatid sa iglesia, tuwa ako eh. Wala kang narinig na politika doon, wala kang narinig na iboto si ganito o dito tayo kay ganyan. Ang sinabi doon, ang importante dito yung accountability. Correct. Ang importante dito, ilabas yung katotohanan. At ang importante dito, yung totoong hustisya. At hindi selective justice. Correct. At yung pa rin yung patuloy natin pinaglalaban sa ngayon. Sa ngayon, ang boses, nagsimula, Attorney Topacio, Ina Sampang, later on, dumagdag ako, padagdag ng padagdag. At kung tayong lahat, kahit na gaano kalaki yung kalaban natin, kung ang bawat maliit na boses magsama-sama, ay kakayanan ho natin to. Mabago ang sitwasyon sa ngayon at mabago natin ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Iyak naman Okay, ako. thank you so much. Truly At hindi inspiring. lang isang small token Thank ng you. aming appreciation. Small toke. Salamat Kasi po. dapat malaman ng ating mga kababayan, hindi baling masama yung loob. Yung mga ibang house prosecutors, masama ang mukha eh.